Okay, good morning mga kabakyard. So welcome po ulit dito sa ating munting backyard channel. So for today's video mga kabakyard ay magwa-water test tayo or magwa-water sampling dito sa ating crayfish pond. So normally ginagawa ko po ito at least once a month, especially po kung hindi po ako nakakapag water change. Kasi minsan nabibisi po tayo, maraming ginagawa, hindi ko po na-water change ang ating mga alaga. So kailangan po natin itong i-test to make sure na safe pa rin po ang parameter ng tubig sa ating mga pond para maiwasan po ang pagkamatay or pagkadisgrasya ng ating mga alaga. So kung nakikita nyo naman po, ito po ang ating gamit, API Freshwater Master Test Kit. Ayan, nabibili po yan sa Shopee, available yan or sa Lazada. Okay? Okay, yan mga kabakyard. So mag-test na po tayo. Hindi ko na pinakita yung iba, kinat ko na po yung video para hindi tayo masyadong mahaba. Pero ayan, may mga nakaprepare na po ako dyan na mga water sample sa ating, galing po yan sa ating pond mga kabakyard. Alright. And napakadali lang naman po nitong gamitin mga kabakyard kasi susundan nyo lang po yung mga instruction. So kung bibili po kayo nito, may mga manual naman po yan. Diyan mismo sa bote may mga nakasulat kung ilang patak ng solusyon ang gagamitin natin. Depende kung alin po ang kailangan nyong i-test. So mayroon po yan single lang na nabibili, kung ammonia lang, kung pH lang, pwede kayong bumili. Pero mayroon din pong bundle yan. Tulad po ng sa akin, bundle po ang kinuha ko. Bale, marami na po yan kasama dyan. Ammonia, pH, high range pH, nitrate, nitrite, lahat na po yan ng tester kasama na dyan. So, again, katulad nung ginawa ko po dating video, hindi naman po ito sinasabi na kailangan talaga agad-agad. Lalo kung konti pa lang ang alaga mo at lagi ka naman makakapag water change. So, ito po ay advisable sa marami na po ang pond. Yung hindi po lahat na water change agad, nagpapatagal tayo ng tubig ng between 2 or 3 months na walang palit-palit ng tubig. O kaya naman po yung malalaki na po talaga yung pond. Kailangan na po natin talagang i-monitor yung water parameter nila. And ayan, ang una po nating i-test mga kabakyard, ayan yung ammonia po, yung ammonia content po ng ating tubig. So nandiyan naman po, meron naman pong parameter na nakalagay kung ilang ppm, depende po sa kulay na lalabas. So yung yellow po sa taas, yun po ang pinaka safe, and then the more na nag-green ng tubig, the more na nagiging delikado. So kung nakita nyo naman po, yellow po ang ating nakuha, so safe po sa pH. Next po ay ang high range pH. Yes, magkaiba po yun mga kabakyard. So iba po ang kulay ng high range pH. So kung nakikita nyo naman po, ayan po ang high range pH natin. Kung medyo papunta tayo ng violet. So yan ang babantayan natin kasi pag nag dark violet yan, sobrang mataas na po yan, hindi na po safe ang alaga natin. So next po natin dyan is yung nitrite. Okay, so nitrite naman po ay ang kulay green. Pag dinimpla po yan sa tubig, maglalabas po ng blue, halos blue green po. Nakikita nyo, safe pa rin po tayo kasi zero pa rin ang nitrite natin. And again, next naman ang nitrate. Nitrate naman po mga kabakyard, iba po yung nitrite, iba rin po yung nitrate. Sa nitrate naman po is almost yellow orange po. Ayan. So nasa between 0 to 5 ppm po yan, safe pa rin. Huwag lang po pupunta doon sa pula kasi pag nagpula yan, again, hindi na naman safe sa tubig natin. Ayan po mga kabakyard, yan po yung mga test natin sa araw na to using ating Freshwater Master Kit. And okay, so hopefully po mayroon na naman po tayong na-share na kaalaman sa mga ating kabakyard dyan, especially doon po sa mga beginner. So yan lamang po ang ating video sa araw na to. Thank you po. Hopefully okay ang lahat.
So, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo para lagi po kayong updated kung sakaling may mga bago po tayong ina-upload na video na ganito. Okay? Thank you mga kabakyard.